Yan, nagluto tayo ng steak. Inano ko na lang. Ilagyan ko nito. Beef steak. Yan. Isa pa. Tatlo siya, 11.71. So, it's not bad. Nilagyan ko pala ng butter yan. Butter yan eh. Medium. Gawin natin medium. Gawin natin isa dito. Hinimay ko na. Hindi sa makamay ko. Yan natin yung gulay. Dito na. Frozen to eh. Nilagay ko sa middle. Ay. Saute natin sa butter. Yan, kinakain. Yan, kinakain ko na. May HP sauce. Hello. Gusto na. Tayo dito sa park. Yan, nagganito tayo. Note time TV. Pag weekend, ganoon talaga. Lakad-lakad na lang tayo. Sunday night, alas 5. Yan, may 2 hours tayo bago maglubog ang araw. May naglalaro na ng basketball dito. Basketball season na, no? Yan. Yan. Yan, malapit na ang election dito sa Canada. So, kailangan lang natin ng pagbabago. Yan, nagpaaraw tayo. Ganda ng araw ngayon eh. Pero may snow pa rin. Sa east nga may ice storm. Sa Toronto ata. Alala ko nung ice storm sa yung mga kuryente. Tsaka yung mga sanga na parang punong-puno ng ice. Kaya nga ice storm eh. Dito natural phenomenon dito sa west ang ice storm. Ice storm tuloy. Maganda ng araw sa mga alas 7 na saka lumulubog yung araw. So, yan lang natin i-enjoy natin habang may araw. Yan o. At lakad tayo. Ito pataas. Hello. Kami lumalabas ngayon dahil tingkad yung araw. Pag sa winter, nasa loob lang lahat eh. Usually kasi delikado rin, baka madulas yung sa mga sidewalk. Daming ice. Yan, nagpa-basketball na rito.
Dito sa maliit na town ng Prince George, may mga nag-organize na yung Bring Duterte Home, no? So, may mga t-shirt silang, I guess, binibenta. So, simple lang yung gusto ni Rodrigo Duterte daw sa kanyang birthday. Pero lahat sa buong mundo nag-celebrate sa kanyang birthday. Ang dami prayer rally. Ayan. Ayan, sa may The Hague. Kahit saan. Germany, Vancouver. Meron sa Calgary. Ayan. So, madami siyang ginawang para sa bayan. Dami siyang projects na nakikita ko noon sa kanyang 6 years na termino. Pero compared naman natin na 3 years na si Marcos, walang ginawa kundi siraan ng Duterte. Yun lang ata yung pinag-uusapan nila eh. Hanggang ngayon, wala man lang ako nakitang project para sa project ng mga ayuda, vote buying. Gusto nilang bilhin ng boto mo para sila ang maging pinuno hanggang 2028, 29, 30, 34, hanggang 2034. Ganun na ata ang pinaplano nila, no? Para walang katapusang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nako. Yung mga excess. Lahat ng mga Marcoses, excess ang ginagawa eh. Sa shoes. 3,000 pair of shoes. Sabi nila, bigay ko, pwede ba yun? Tapos yung mga building sa New York, ang daming ginawang pagnanakaw. Ayan. Sa ibang dako naman, dito tayo sa Canada. Malapit na rin ang eleksyon. Gusto ba nating ang 10 years na previous years na 10 years from 2015 hanggang 2025, tingnan nyo na lang ang nangyari sa Canada. Yun, dami nilang sa immigration na lang, ang daming pinapunta ng mga estudyante, but have nothing against estudyante, pero ang nangyari is bumaba ang wages, no? Kami nga ngayon ay strike dahil sa ganun. Hindi man lang umabot ng 2% ang pinopropose ng kumpanya. 1.75%. Sa third year pa yun. Una, ang lump sum daw first year, $750 for the whole year. And then, second year, 1.5%. And the third year, 1.75%, no? Magkano o ilan ang percentage ng inflation before pandemic? Doble, triple na yung mga bilihin. 1.75% is not enough. So, nag-strike kami. Una, uniform ban. Uniform ban? Yeah, yung union uniform ang sinusuot namin. Tapos next year is 1 day strike ata next week sometime, but I'm not gonna say what day kasi it's supposed to be a surprise pagka nag job action.
So, yan. Buhay Canada, no? We're in the mercy of our employers. We rely on the paycheck because you're trading your time with money, for money, I mean. So, yan. Dito na tayo. So, pag andito kayo sa, sa Canada, I suggest, you find the terms na magkaroon ka ng side business, side hustle. Because it's a must if you're in Canada. Okay?